Lumakas pa bilang tropical storm ang binabantayan nating bagyong Quiapo habang papalapit sa Kalupaan. Nakataas na rin ang signal number 2 at signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon. Kung magdudulot ito ng pagulan sa Metro Manila at ilang parte ng kanluran ng bansa. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Sir Benison. Hello po, magandang umaga sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. As of 7 in the morning ay huling namataan po si Bagyong Quiapo, 260 kilometers na lamang po sa silangan ng Apari, Cagayan. Ito po ay may taglay na hangin na 65 kilometers per hour, nasa tropical storm category, pagbugso hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos pakanluran at 20 kph. So sa ngayon po yung ating latest traffic, inaasahan na ito ay magkakaroon ng close approach or paglandfall dito po sa mga areas ng sa mga isla ng Mabuyan. Pagsapit po yan ng tanghali or hapon mamaya. And then lalagpas dito sa may extreme northern Luzon, mag-emerge dito sa may West Philippine Sea pagsapit po ng gabi at lalabas naman ang ating Philippine Area of Responsibility bukas na po ng madaling araw. Sa ngayon, meron tayong nakataas na wind signal number 2 sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, Babuyan Islands at northern portion of Ilocos Norte. Habang meron namang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, ngayon din sa buong Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao at Abra, signal number 1 din sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, gayon din sa buong Ilocos Sur, La Union at sa northern and central portions of Aurora. So today na po yung impacts ng malalakas sa hangin dulot po ng Bagyong Quiapo, lalo na dun sa mga dadaanan po dito sa may Batanes and Cagayan. Samantala, pagdating naman sa mga pag-ulan, aasahan din po bukod dun sa mga merong signal na posible po yung mga intense rains, no, at magtataas tayo ng mga heavy rainfall warnings. Other areas pa ng ating bansa, meron din pong epekto ng southwest monsoon or hanging habagat. At posible, yung pinakamalalakas na ulan dito pa rin po sa areas ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, mababa ng Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. So mag-ingat na po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at pag-ugnayan lamang po sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng evacuation or rescue at malaman po kung may mga suspension po sa trabaho or sa klase. At yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting po ng Pag-asa. Balik Sir sa inyo. Benison. Sir? Yes Yes po. po. Tanong lang po namin, no, hanggang kailan po makararanas ng mabigat na pag-ulan sa Northern Luzon at yung mga nabanggit nyo sa southern section ng Luzon at kanluran ng Luzon? Hanggang kailan po ito at kailan natin naasahan ang pagbuti ng lagay ng panahon? Yes po, throughout the day, makakaranas po tayo ng mga paminsan-minsang malalakas na ulan dun sa mga areas sa may norte and then dito sa may western section, dun nga sa may areas po ng Mimaropa and then western side ng Visayas. Then in-expect po natin bukas, maraming lugar na dito sa may Paping Mindanao yung mag-i-improve ang weather, ganyan din sa may silangang Papi po ng Visayas. And yung mga dinaanan po dito sa may area, ilang areas po ng Cagayan, for example, Isabela, Aurora, yan yung magbabawasan na po yung mga pag-ulan by tomorrow, pero makulimlim pa rin in general sa malaking bahagi ng Luzon. Nabanggit niyo po ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Quiapo by tomorrow, araw ng Sabado. Posible bang hatakin pa rin ito ang habagat sa mga susunod na araw kahit nasa labas na ito ng PAR? Yes po, dahil yung pag-exit niya ng PAR is somewhere na malapit pa rin dito sa may Batanes and Mabuyan Islands. Kahit po ito yung lumabas na bukas ng umaga, possible pa rin tayo magkaroon ng mga wind signals at saka po yung malalakas na ulan. And dahil nga hindi ito kalayon sa Kalupaan, other areas din po dito sa may Luzon and Western Visayas bukas is meron pa rin pong effect ng habagat na minsan magdadala ng malalakas na ulan. Alright, so huling katanungan na lang po, meron po ba tayong inaasahan pang sama ng panahon o sirkulasyon na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at hanggang ilang bagyo pa po hanggang sa katapusan ng buwan? Based po dun sa ating latest animation, meron tayong mga kumpol ng ulap na namamataan po dito sa labas ng ating PAR sa may central portion ng Pacific Ocean. Pero at least wala naman po sa mga ito yung papasok muli, no, at least in the next 5 days sa ating PAR. And for the month of August, patuloy pa rin po yung maraming mga bagyo na posibleng pumasok. May mga 3 to 4 po ang forecast natin. Alright, maraming salamat po. That was Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja.